Sa totoo lang, hindi lahat ng taong pumapasok sa isang relasyon alam kung paano i-handle talaga yung relasyon, di ba? Minsan pumapasok tayo sa relasyon kahit alam natin na wala tayong idea kung paano papasayahin yung pipiliin nating tao, papasayahin yung magugustuhan nating tao, di ba? Kasi siguro nabuyo lang tayo ng mga taong nakapaligid sa atin dun sa tao na yun. O kaya arranged marriage yung meron kayo, o kaya naman first time nyo mag-meet pero gustong-gusto nyo nang magkaroon ng maayos na pamilya, di ba? May mga ganyang sitwasyon. Pero kung isa ka sa mga tao, kapatid, na naghahanap ng paraan para mas maging okay yung pagsasama nyo, well, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil dito, kapatid, pag-uusapan natin kung paano nga ba i-handle ng maayos yung relasyon para mas maging matatag at matagal lang inyong pagsasama. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga bagay na to, para kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na katulad nito kaya upload pa natin sa inaharap. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ang unang bagay na dapat mong maalala at matandaan ay ang relasyon ay hindi 50-50. Hindi dapat kayo naghahati kasi dapat 100% yung pinaparamdam mo sa kanya pagmamahal at 100% din yung nararamdaman mo mula sa kanya. Kasi kapatid, ang isang relasyon ay hindi yan tungkol sa kung sino yung mas maraming nagawa, kung sino yung mas maraming nabigay. Hindi yan sa pagparamihan ng score, di ba? Kasi minsan may mga pagkakataon na mas marami kang maibibigay kaysa sa natatanggap mo sa kanya, di ba? Siguro dahil struggling siya o kaya marami siyang problema, hindi niya maibigay yung 100% niya rin sa'yo. At normal yon, kapatid. Kasi yung tunay na pagmamahal ay hindi sa paramihan na susukat, hindi sa kung gaano karami na ibigay mo at kung gaano kakonti na tanggap mo mula sa kanya, kundi sa pagbibigay mo ng best mo sa taong mahal mo at hindi ka nagsisettle sa bare minimum lang. Halimbawa, gusto mong iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal sa pamamagitan pagluluto sa kanya ng paborito niyang putahe, di ba? Instead na okay na yan, magugustuhan niya na yan, ang gagawin mo is masasarapan mo, mas gagalingan mo kasi mas gusto mong mas ma-appreciate niya yung ginawa mo, di ba? Give your best sa partner mo ng 100%. Even though may mga pagkakataon na hindi niya maibigay yung best 100% niya rin sa'yo para no regrets na mararamdaman sa hinaharap. Okay? Kalawa, appreciate mo siya. Alam mo ba, kapatid, na yung appreciation is more important than expectation? Sabi ko nga kanina, kung hindi niya naibibigay 100% niya sa'yo, instead of focusing sa mga bagay na hindi niya nagagawa sa'yo, i-appreciate mo yung mga bagay na nagagawa niya para sa'yo. Halimbawa, yung partner mo hindi katulad ng ibang lalaki, pero magaling siya magluto. Nakapag-provide siya sa'yo, napagluluto ka niya. Hindi ka lang niya nabibigyan ng mga mamahaling regalo katulad ng ibang lalaki. I-appreciate mo yun by saying thank you. I-appreciate mo yun by appreciating yung mga bagay na ginagawa niya para sa iyo. Acknowledging his work and effort, di ba? Kasi yung gratitude, kapatid, sa partner natin o sa kung anong nare-receive natin mula sa kanila makes the relationship grow. While yung constant complaint, constant comparison ng relasyon na meron tayo sa iba, we only create distance sa pagsasama, di ba? Yan yung magiging dahilan ng paghihiwalay nyo kapag ginawa mo yan sa relasyon. Kaya, better yet, appreciate mo siya sa who your partner is at iparamdam mo sa kanya kung gaano ka rin kaswerte na napili mo siya. Ikatlo, even if marami kayong pinagdadaan ng problema, learn to laugh together. Sa mga natutunan ko sa relasyon, hindi laging sunny yung pagsasama, di ba? Hindi palaging masaya, hindi palaging nasa taas yung pakiramdam mo, di ba? Iikot ang gulog ng palad, iikot din yung buhay na meron tayo. Hindi lang individually, kundi yung buhay ng pamilya mo, di ba? Pag dumating na yung pagkakataon na struggling na kayong dalawa, ang worst case scenario is dalawa kayong malulugmok, di ba? Dalawa kayong mag-iisip ng mga bagay na di maganda para sa inyong dalawa at sa relasyon na meron kayo. It happens, di ba? Pero kung paano kayo makakasurvive towards that at magkasamang tatawa after the rain, di ba? After the struggle, after the challenges na dumating sa buhay, yan yung magpapatatag ng pagsasama. Lagi nyo lang tatandaan na huwag yung bibitawan ng isa't isa. Pag nasa baba kayo, magkasama kayong magtulungan umangat. Kapag malungkot kayo, magkasama kayong magtulungang sumaya, di ba? Lagi nyong iisipin na hindi permanente yung mga nararanasan yung pagsubok ng buhay. At lagi nyo tatandaan na yung laughter
ay yun yung secret ingredients, kapatid, makakatulong sa relasyon nyo na mas magtagal pa ng mas mahabang panahon. Ika-4, lagi mong tatandaan na yung partner mo, hindi yan yung kaaway mo, yan yung kakampi mo. Lagi itong pinapaalala sa akin ng asawa ko, di ba? Na no matter what happen, she will be beside me. Lagi niya akong pipiliin, lagi niya akong gugustuhin, lagi niya akong kakampihan, lagi niya akong susuportahan. Yun yung sobrang grateful ako sa kanya. Kasi yung marriage o yung pagre-relasyon o yung pagpasok natin sa isang pagsasama ay hindi yun about proving who's right, di ba? Or winning argument, di ba? It's about working as a team, di ba? Kaya instead of winning the arguments, instead of making your partner lose in an argument, mas maganda na mag-focus kayo na mag-find ng solution together. Kasi yung healthy na pagsasama, mapa-married life man yan o jowa-jowa, di ba? Mas magiging mas maganda at mas fulfilling yan kapag side to side yung nire-resolve yung mga problemang darating sa buhay. Side to side yung sinusolusyonan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay. At hindi nyo sinisisi yung isa't isa, hindi kayo nagtuturuan, hindi nyo biniblame yung isa't isa, kundi sinusuportahan yung isa't isa para mas maging mas matatag ang pagsasama. Ika-5, wag na wag mong kakalimutan magsabi ng mahal kita. Siyempre, after years ng pagsasama nyo, minsan masarap mag-relax makampante na, uy, hindi naman ako iiwanan nito kaya siguro hindi ko napaalala sa kanya na mahalaga siya para sa akin, hindi naman niya ako bibitawan. Don't assume that, kapatid, kasi napakadali lang gawin na mag-assume, di ba, na yung partner natin alam na mahal natin sila, di ba? Lagi mong tatandaan na yung pagsasabi ng mahal kita, mahalaga ka para sa akin, still matters sa pagsasama mo, even years of being together, di ba? Sabihan mo siya ng mahal kita kahit hindi mahalaga yung okasyon na meron kayo, kahit every single day mong gawin yan. Basta make sure, kapatid, na habang sinasabi mo yan, pinaparamdam mo sa kanya na sincere ka, na gusto mong iparamdam sa kanya na mahalaga siya para sa'yo, na mahal mo talaga siya. At mas mainam na sasabihin mo yan, kapatid, in random time. Para magugulat siya, uy, bakit kaya niya pinapaalala sa akin na mahalaga ako para sa kanya, na mahal niya ako. I'll say I love you din. Di ba? Nag-wonder pa siya. Naging dahilan pa yan para palagi kanyang isipin. I hope nabigyan ko kayo ng tips, ideas dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko naman kayo ng tips or ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta. Palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na dito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang, mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken,